Ang presyo ng isang damit sa harap ko ay sapat na para buhayin ang buong pamilya ko sa Cuba sa loob ng isang buwan. Nakatayo ako ng walang kagalaw-galaw sa gitna ng isang marangyang mall sa gitna ng Maynila, halos nakalimutan ko ng huminga. Ang kumikinang na ilaw, ang tunog ng takong sa marmol na sahig, ang mamahaling pabango, at ang mga taong lumalakad ng may kumpiyansa ay nagparamdam sa akin na ako ay isang estranghero lamang na napadpad sa mundo ng iba. Walang sinuman ang nakakaalam na ang babaeng nakatayo at humahawak sa laylayan ng kanyang damit sa fitting room ay lumaki sa isang maliit na baryo ng mangingisda sa Cuba. Minsan nang nagutom at ipinapadala ang bawat sentimo sa kanyang magulang at mga kapatid. At hindi kailanman naisip na isang araw ay dadalhin ako ng pag-ibig sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling iyon, masakit kong naunawaan na ang pag-ibig sa isang tao ay maaaring hindi kasing hirap ng pagpasok sa kanyang mundo at ang pagbabago ng kapalaran ay hindi nagsisimula sa isang pangarap kundi sa takot na dapat nating harapin. Bago ako tumayo ng matigas sa gitna ng mamahaling mall sa Maynila, bago ko nakilala ang mga ilaw ng isang lungsod na hindi natutulog, at bago ko natutunan na ang pag-ibig ay maaaring magdala sa isang tao na tumawid sa dagat at sa buong dati niyang buhay, isa lamang akong batang babae sa isang maliit na baryo ng mangingisda sa tabing dagat ng Cuba. Isang baryo na walang marangya, walang malinis at makintab na kalsada, walang matataas na gusali, walang mamahaling coffee shop, at walang sinuman ang nag-uusap tungkol sa mga pangarap na parang madaling abutin. Ang mga tao roon ay nag-uusap lamang tungkol sa lagay ng panahon bukas, ang dami ng isdang mahuhuli, at ang kaunting perang sapat para sa susunod na linggo. Ang aming bahay ay nakatayo sa isang mababang burol, tanaw ang malayo na dagat, lumang bubong, kupas na pader, at kapag malakas ang ulan, kailangan naming maglagay ng mga sisidlan para saluhin ang tubig sa iba't ibang sulok ng bahay. Ngunit sa aking alaala, ang bahay na iyon ay nananatiling pinakamainit na lugar dahil naroon ang aking ina na nagigising bago sumikat ang araw-araw para maghanda ng prutas na ibebenta sa palengke. Naroon ang aking ama na lumalabas sa dagat kahit na hindi mapagkakatiwalaan ang panahon. At naroon ang aking mga kapatid na masyado pang bata para maunawaan kung bakit minsan kailangan naming hatiin ng maingat ang aming pagkain. Ako ang panganay, at sa bahay na araw-araw ay kinakapos sa hapagkainan, ang pagiging panganay ay nangangahulugan ng paglaki ng mas mabilis kaysa sa aktwal na edad. Natutunan ko bata pa lang ako na kung may 3 saging para sa 5 tao, ako ang dapat magsabi na hindi ako gutom. Natutunan ko na kung bumubuntong hininga si inay habang binibilang ang pera ng tahimik, hindi ako dapat magtanong kung ano ang nangyari. Natutunan ko na kung bumalik si tatay mula sa dagat na may kakaibang tahimik na mukha, ibig sabihin ay hindi na naman kami sinuwerte sa araw na iyon. Hindi ako tinuruan ng buhay na mangarap muna, kundi magtiis muna. Noong bata pa ako, mayroon pa akong panahon na tumatakbo sa tabing dagat, nangongolekta ng kabibe, gumagawa ng kastilyo na mabilis ding nawawasak at tumatawa kasama ang mga kaibigan nang hindi nalalaman kung ano ang itsura ng pag-aalala ng matatanda. Ngunit habang lumalaki ako, unti-unting nagbago ang lahat, tulad ng tubig dagat na unti-unting kumakain sa baybayin nang hindi natin napapansin. Ang kita mula sa pangingisda ni tatay ay naging hindi na sigurado, mas kakaunti ang nabebenta sa tindahan ng prutas ni inay. At sa gabi, nagsimula akong marinig ang tahimik na pag-uusap ni na tatay at inay na may mas mabigat na tono kaysa sa dati. Kahit na sinusubukan nilang hindi iparinig sa mga bata, ang aming maliit na bahay ay masyadong maliit para itago ng husto ang kalungkutan ng matatanda. Naaalala ko pa ng malinaw ang araw na nagpasya akong huminto sa pag-aaral, hindi dahil gusto kong maging matanda, kundi dahil alam ko na kung patuloy akong uupo sa silid-aralan, ang magbabayad ng presyo ay sina inay at tatay. Noon, 15 taong gulang pa lamang ako, isang edad kung saan ang ibang batang babae ay umiiyak pa tungkol sa unang pag-ibig. Ngunit ako ay kailangan ng mag-isip tungkol sa bayad sa tubig, pagkain, at mga gastusin ng aking mga kapatid. Nakakuha ako ng maliit na trabaho sa isang hotel malapit sa baryo. Ang trabaho ko ay hindi maganda sa lahat. Kadalasan ay ngumingiti ako
kahit pagod, naglilinis kahit masakit ang likod at nakikitungo sa mga tao na hindi laging mabait. Ngunit hindi ako nagrereklamo ng labis. Dahil sa bawat pagkakataon na nakakatanggap ako ng pera, lagi kong naiisip ang mukha ni inay. Doon sa hotel, nagsimula akong marinig ang ibang wika. Makita ang mga tao mula sa ibang bansa na nakasuot ng magandang damit, naglalakbay sa dagat sa paraang hindi ko kailanman naisip na magiging kagaan ang buhay ng isang tao. Sa simula, halos wala akong maintindihan sa kanila. Ngunit dahil sa pagiging mausisa, unti-unti akong kumapit sa bawat salita. Inaalala ang bawat pangungusap, nagsasanay magsalita mula sa maikling pagbati at unti-unting lumawak sa maliliit na pag-uusap. Wala akong guro, walang magandang silid-aralan, mayroon lamang akong mga tainga na nakikinig ng mabuti at isang puso na alam na kung gusto kong makatakas sa dati kong buhay, kailangan kong bumuo ng sarili kong tulay. Maraming gabi akong umuuwi na halos wala ng lakas ang katawan, ngunit gaano man ako kapagod, pinipilit ko pa ring ngumiti sa aking mga kapatid dahil alam ko na kung ipapakita ko ang kahinaan, mas tatahimik ang buong bahay. Hindi ko kailanman naisip na ako ay kaawa-awa. Naramdaman ko lang na wala akong karapatang bumagsak dahil maraming iba pa ang umaasa sa maliit kong lakas. Marahil iyan ang dahilan kung bakit lumaki ako na may kakaibang paniniwala na ang pag-ibig ay dapat may kaakibat na responsibilidad at ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa kung ano ang kaya niyang pasanin, hindi sa kung ano ang kanyang minimithi. Sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naunawaan na ang kahirapan ay hindi lamang nakakasakit sa atin sa pagkain. Unti-unti itong lumilikha ng isang bagay sa puso nang hindi namamalayan. Nagpapaisip ito sa atin sa bawat pagkakataon na may kukunin. Nagpaparamdam ito sa atin ng pagkakasala kahit na may gusto tayong bagay. Nagpaparamdam ito sa atin ng pag-aalinlangan sa kaligayahan at hindi paniniwala na karapat-dapat tayo sa mga simpleng magagandang bagay. Matagal akong nabuhay sa ganoong paraan na hindi ko namalayan na hindi lang ako mahirap sa pera, kundi mahirap din sa lakas ng loob na maniwala na ang aking buhay ay may karapatang magbago. Sa kabila nito, sa kaibuturan ng aking puso ay laging may maliit na kislap. Minsan sa gabi pagkatapos ng trabaho, nakatayo ako at tinitingnan ang madilim na dagat at tahimik na tinatanong ang sarili ko kung mayroon bang lugar sa mundo kung saan ang buhay ay hindi mabigat mula sa paggising hanggang sa pagtulog. Mayroon bang lugar kung saan hindi ako kailangan pumili araw-araw kung mag-iipon ng pera o mag-iipon muna ng pangarap. Ang tanong na iyon ay hindi kailanman nagkaroon ng malinaw na sagot, ngunit ito ay naging isang tahimik na puwersa na nagtulak sa akin na magpatuloy. Hindi ko alam kung gaano kalayo ako dadalhin ng maliliit na pagsisikap na naipon sa loob ko mula noon ang pagpayag na mapagod, ang pagpayag na magsakripisyo, ang pagpayag na maging mas mabilis na matanda kaysa sa edad, ang pag-aaral ng wika ng mag-isa bawat salita, at ang pagpilit ng umiti kahit sa mga araw na malungkot ang puso. Lalo na, hindi ko alam na isang araw, ang puso na sanay sa pagtitiis ay haharap sa isa pang mundo, isang mundo na parehong maganda at malupit sa parehong oras. At sa mundong iyon, kailangan kong matutunan muli ang lahat, na ang pagkakaroon ng isang nagmamahal sa atin ng totoo ay maaaring isang bagay, ngunit ang paniniwala na tayo ay may sapat na halaga upang maging bahagi ng kanyang buhay, yan ang pinakamahirap na pagsubok sa aking buhay. Sa huli, dumating ang araw na inakala kong hindi kailanman darating. Hindi sa anyo ng isang malaking himala, hindi sa anyo ng isang taong nag-abot ng tulong mula sa simula, kundi isang maliit na pagkakataon na unti-unting nagbukas ng isang pinto para sa akin. Ang pagbabagong iyon ay nagsimula sa sinabi ng isang babae na nakakita ng isang bagay sa akin na higit pa sa nakita ko sa aking sarili. Siya ang manager ng hotel kung saan ako nagtatrabaho, ang taong nakakita sa akin na ngumingiti sa mga bisita kahit napagod sa buong araw, nakakita sa akin na nagsisikap na makaintindi ng dayuhang wika bawat salita, at nakakita sa akin na hindi kailanman hinayaang maging matigas ang aking sarili sa sinuman dahil sa hirap. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, tinawag niya ako para mag-usap ng tahimik at tinanong kung may pagkakataong magtrabaho sa Europa, may lakas loob ba ako? Ang tanong na iyon
ay nagpatahimik sa akin ng matagal. Hindi dahil ayaw kong sumagot, kundi dahil ang buhay na pinagdaanan ko ay hindi kailanman nagturo sa akin na mangahas mag-isip ng ganoon kalayo. Para sa isang taong lumaki na binibilang ang barya bago bumili ng tinapay, ang salitang Europa ay parang isang bagay na mas malayo kaysa sa dagat, higit pa sa isang bansa. Ito ay isa pang antas ng buhay, isa pang wika, isa pang posibilidad na halos walang kinalaman sa akin. Ngunit sa parehong oras, sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na kung hahayaan kong sumara ang pinto na iyon, maaaring manatili ako sa parehong lugar habang buhay. Pagkatapos niyan, sa kanyang rekomendasyon, nakipag-ugnayan ako sa isang maliit na kumpanya ng tour sa Barcelona, isang lungsod na nakita ko lang sa lumang litrato mula sa brochure ng mga dayuhang bisita. Gumugol ako ng maraming gabi sa paghahanda para sa panayam, paulit-ulit na sinasabi ang hindi mabilang na pangungusap sa Ingles hanggang sa maging bahagi na ito ng aking paghinga. Nang mangyari ang totoong pag-uusap, malamig ang aking mga kamay, malakas ang tibok ng puso ko na rinig sa aking dibdib, ngunit nalampasan ko iyon. Nang matanggap ko ang balita na ako ay napili, hindi ako umiyak kaagad. Sa halip, umupo ako roon ng matagal, parang isang tao na hindi pa sigurado kung ang nangyari ay totoo o isang panaginip lamang ng isang pagod na tao. Nang sabihin ko sa aking magulang na pupunta ako sa Spain, sandaling natahimik ang buong bahay. Tiningnan ako ni inay bago lumihis ang kanyang tingin, na parang natatakot na kung magkatitigan kami, tutulo ang kanyang luha. Si tatay naman ay nanatiling tahimik nang hindi pangkaraniwan. Alam kong pareho silang masaya, ngunit ang kaligayahang iyon ay may kasamang takot-takot na ang kanilang panganay na anak ay mapunta sa kabilang kontinente, takot na ang labas na mundo ay magiging masyadong malupit para sa isang batang babae na ang buong buhay ay nasa isang baryo lamang sa tabing dagat. Sa huli, lumapit si inay at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Magaspang ang mga kamay ni inay mula sa maraming taon ng pagtatrabaho. Ngunit sa sandaling iyon ang pinakamainit. Mahina niyang sinabi sa akin na kung iyon ang pintuan na binubuksan ng buhay, huwag akong matakot na lumabas. Ang araw ng paglalakbay ay ang araw na naramdaman kong tinatanggal ko ang aking puso mula sa bahay. Yinakap ko ang bawat isa sa aking mga kapatid, pinilit na ngumiti kahit mabigat ang aking dibdib na parang may nakapatong. Sinabi ko sa kanila na magpapadala ako ng pera pabalik, tatawag ako, hindi ko sila kakalimutan, ngunit sa kaibuturan, hindi ko rin alam kung gaano ko kakayanin ang buhay na naghihintay sa akin. Nang lumipad ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana hanggang sa ang pamilyar na asul na tubig ay unti-unting naging isang manipis na linya lamang. Hindi ko lang naramdaman na umaalis ako sa Cuba. Naramdaman ko na umaalis ako sa dati kong pagkatao. Pinahinto ako ng Barcelona sa paghinga sa unang araw na dumating ako. Ang lungsod ay puno ng kakaibang enerhiya na iba sa lahat ng nakilala ko. Matataas na gusali, malalawak na kalsada, maraming tao, mga tindahan, ang sikat ng araw na tumatama sa maputlang bato na pader, at ang mga tunog ng iba't ibang wika na lumulutang sa hangin. Lahat ay mukhang maganda at mabigat sa parehong oras. Umupa ako ng isang maliit na silid na halos walang anuman kundi isang kama, isang mesa, at isang makipot na bintana. Ngunit para sa akin, ito ang simula ng isang bagong buhay. Ang trabaho na nakuha ko ay bilang isang tour guide. Sa madaling salita, kailangan kong gamitin ang aking ngiti, memorya, pagtitiis, at lakas ng loob araw-araw. Sa simula, takot na takot ako. Takot na magkamali sa pagsasalita. Takot na hindi makapagpaliwanag ng malinaw, takot na tingnan bilang isang batang babae lamang mula sa isang mahirap na bansa na nagkataong napunta sa malaking lungsod. Ngunit ang takot ay walang silbi para mabuhay. Kaya, mas maaga akong gumising kaysa sa iba, nagbabasa ng karagdagang impormasyon, paulit-ulit na nagsasanay ng mga pangungusap, inaalala ang kasaysayan ng iba't ibang lugar, at sinisikap na maging matatag hanggat maaari sa harap ng mga estranghero. Unti-unti akong nasanay sa ritmo ng buhay sa lungsod na iyon. Sa umaga, tinatanggap ang mga turista. Sa hapon, dinadala sila upang mamasyal sa lumang bayan. Sa gabi, bumabalik sa silid na may pagod na mga binti at ang mga tawa ng mga tao na naririnig pa rin sa aking ulo.
Sa bawat pagkakataon na nakakatanggap ako ng sahod, ang una kong ginagawa ay ipadala ito sa bahay. Ipinapadala ko ang panggastos para sa aking mga kapatid, pera para kay inay, at maliliit na bagay na nakukuha ko para kay tatay. Kahit minsan sa isang buwan ay halos wala nang natitira sa akin, ang pag-alam na magiging mas komportable ang buhay sa bahay ay nagpapatiis sa akin sa kalungkutan. Sa gitna ng kaguluhan ng Barcelona, unti-unti akong nagbago nang hindi ko namamalayan. Ako pa rin ang dating babae na lumaki sa kahirapan, ngunit nagsimula akong makita na ang buhay ay maaaring may mas maraming pagpipilian kaysa sa pinaniniwalaan ko dati. Nagsimula akong lumakad sa lungsod nang may kaunting kumpiyansa. Nagsimula akong makinig sa mga dayuhan na nagsasalita at mabilis na nakakasagot. Nagsimula akong malaman na hindi lang ako mahalaga dahil matatag ako, kundi dahil matalas akong matuto, madaling umangkop, at napapanatili ko ang aking kabaitan sa isang mundo na mas mabilis kaysa sa aking bayan. Mabilis na lumipas ang 2 taon hanggang sa ang Barcelona mula sa isang estranghero na lungsod ay naging isang mapa na nababasa ko gamit ang aking mga paa at puso. Alam ko kung aling eskinita ang may maliliit na kainan na gusto ng mga lokal. Alam ko kung aling sulok sa Tagsibol ang may pinakamagandang ilaw. Alam ko kung anong uri ng mga turista ang dapat kausapin ng mabilis o mabagal, at alam ko kung anong uri ng ngiti ang magpapadama sa mga estranghero na ligtas sila. Akala ko magiging stable na ang buhay ko. Marahil hindi marangya, ngunit sapat na matatag para magpatuloy ng tahimik. Hindi ko alam na sa isang ordinaryong araw, habang dinadala ko ang isang grupo ng mga turista na naglalakad sa isang kalsada malapit sa dagat, ang buong buhay ko ay tahimik na liliko sa ibang direksyon. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa bagong trabaho, kundi dahil sa titig ng isang estranghero na hindi ko pa kilala ang pangalan. At ang pagtatagpong iyon ay hindi lamang magbabago sa landas ng pag-ibig, kundi magdadala sa akin upang harapin ang isang mas malalim na aralin, isang aralin na ang tunay na pagtawid ng hangganan ay wala sa mapa, kundi sa puso ng isang taong dapat mangahas na tanggapin na siya rin ay karapat-dapat sa mas magandang buhay. Nang araw na iyon, mas malakas ang ihip ng hangin mula sa dagat kaysa sa dati. Naaalala ko pa kung gaano kaliwanag ang asul na kalangitan ng Barcelona na halos masakit sa mata, at ang grupo ng mga turista na dinadala ko ay kalahati lang ang nakikinig sa aking paliwanag dahil ang mga mata ng bawat isa ay mas nakatuon sa sikat ng araw sa ibabaw ng tubig kaysa sa mga salita ng isang tour guide na tulad ko. Itinuturo ko ang daan na magdadala sa amin sa susunod na dalampasigan. Noon ko nakita ang isang lalaki na nakatayo hindi kalayuan. Mayroon siyang kamera sa kanyang leeg, matangkad at payat. Ang kanyang simpleng kulay na kamisa ay bahagyang hinahampas ng hangin at siya ay nakayuko at nakatingin ng mataman sa viewfinder na parang ang buong mundo ay lumiit sa isang maliit na rektanggulo sa harap niya. Mayroong isang bagay sa kanyang tindig na nagparamdam sa akin na tumingin muli. Hindi dahil sa siya ay namumukod tangi sa paraang sinusubukan ng isang tao na mapansin ng iba, kundi dahil mukha siyang iba sa karaniwang turista. Hindi siya nagmamadali, hindi malakas magsalita, hindi nagpapakita ng excitement na parang isang taong nag-check-in sa mga sikat na lugar. Mukha siyang isang tao na nagsisikap na pakinggan ang lungsod na ito sa halip na subukan itong angkinin sa pamamagitan ng mga litrato. At bago pa ako makapag-isip pa ng anuman, nakita ko ang isang grupo ng mga bata na pamilyar sa akin na unti-unting lumalapit sa kanya mula sa likuran. Halos hindi ko na inisip pa kung ano ang gagawin. Nauna ang katawan ko sa puso. Pagkatapos, nilingon ko ang aking mga turista at sinabing maghintay sandali. Pagkatapos ay mabilis akong lumakad, halos tumakbo, papunta sa kanya. Nang makalapit ako, hinawakan ko ang kanyang braso at mabilis siyang hinila palabas. Lumingon siya sa akin na may gulat sa mga mata, habang ang mga bata ay sandaling nagulat bago nagkalat at nawala sa gitna ng maraming tao, na parang hindi sila kailanman nag-exist doon. Malakas ang hinga ko mula sa pagmamadali at sinabi ko sa kanya sa Ingles na mag-ingat dahil balak siyang hold upin ng mga iyon. Tiningnan niya ako sandali bago ngumiti ng bahagya, parang isang taong kakaligtas lang sa isang bagay.
Nagpasalamat siya sa akin na may magalang at mas malambing na boses kaysa sa inaasahan ko. Napansin ko kaagad ang kanyang accent. Hindi ito Spanish, hindi European English. At di nagtagal, sinabi niya na ang pangalan niya ay Marco. Siya ay mula sa Pilipinas, isang freelance photographer na naglakbay para magtrabaho at kumuha ng mga litrato ng buhay ng mga tao sa iba't ibang lungsod. Wala akong masyadong oras para mag-usap dahil kailangan kong bumalik sa tour group, ngunit bago ako umalis, inabot ko sa kanya ang aking maliit na calling card. Baka sakaling kailangan niya ng karagdagang impormasyon tungkol sa lungsod na ito. Ito ay normal na kagandahang asal lang ng aking trabaho. Sa ganoong paraan, sa akala ko noon, nang gabing iyon, mas huli akong nakarating sa aking inuupahang silid kaysa sa dati. Pagod na ang katawan ko na halos bumagsak na ako sa kama. Ngunit tumawag ang may-ari ng inuupahan at sinabing may isang lalaki na nag-contact at naghahanap sa akin. Nag-iwan siya ng maikling mensahe na gusto niya akong imbitahan para magkape at pag-usapan ang pagiging personal guide sa susunod na 2003 araw. Alam ko kaagad na si Marco iyon. Sa totoo lang, dapat ay tumanggi ako dahil siksik ang aking schedule at ang pagtanggap ng karagdagang trabaho ay nangangahulugan ng mas matinding pagod. Ngunit nang marinig ko na mas mataas ang bayad kaysa sa regular na trabaho ng maraming beses, hindi ako nag-alinlangan ng matagal. Ang buhay ng isang taong kailangang laging magpadala ng pera sa bahay ay karaniwang walang espasyo para pumili ayon sa damdamin. Kinaumagahan, nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa lumang bayan. Dumating siya ng mas maaga ng kaunti at tumayo kaagad nang makita akong pumasok. Naaalala ko na suot niya ang dati niyang simpleng damit. Hindi flashy, ngunit malinis at maayos, tulad ng isang taong nagpapahalaga sa detalye nang hindi kailangan ipahayag. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng isang tao na hindi lang magdadala sa kanya sa mga lugar na kilala ng lahat, kundi sa mga sulok kung saan ang lungsod ay tunay na humihinga. Hindi niya gusto ng magagandang litrato lamang, kundi gusto niyang maunawaan ang mga tao, ang mga tunog, ang patak ng pawis, ang amoy ng tinapay sa umaga, ang maliliit na palengke, at ang mga eskinita na wala sa mga travel guide. Ang pangungusap na iyon ay nagpatingin sa akin sa kanya ng naiiba. Dahil sa lahat ng panahon na nagtatrabaho ako, maraming turista ang nakilala ko. Marami ang gusto lamang ng litrato bilang patunay na nakarating sila rito, ngunit iilan lamang ang gustong malaman kung ano ang pakiramdam dito. Kaya, pumayag ako. At mula noon, nagsimula kaming magkasama ng mas madalas bilang guide at customer. Sa simula, ganoon pa rin. Dinala ko siya sa maliliit na pamilyar na kainan, kung saan simple lang kumakain ang mga lokal. Dinala ko siya sa makipot na eskinita, kung saan nakasabit ang kupas na kurtina sa itaas. Dinala ko siya upang tingnan ang ilaw ng gabi na tumatama sa lumang bato na pader sa isang lugar na hindi madalas puntahan ng mga turista. Hindi kailanman ipinaramdam ni Marco sa akin na isa lamang akong empleyadong inupahan. Pinakinggan niya ako sa bawat pagkakataon na nagkukuwento ako ng maliliit na bagay tungkol sa lungsod na ito. Totoong nakikinig, hindi lang naghihintay na matapos ako magsalita. At minsan, nagtatanong pa siya ng mga tanong na nagpagulat sa akin. Tulad ng kung bakit ko naaalala ang mga daan sa malaking lungsod ng ganoon kalinaw o kung bakit mas malambing ang aking boses kapag nagkukuwento ako tungkol sa mga ordinaryong tao sa palengke kaysa kapag nagkukuwento ako tungkol sa magandang arkitektura. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nagbago ang aming pag-uusap ng hindi namamalayan. Hindi na lamang kami nag-uusap tungkol sa lungsod o mga ruta, kundi nagsisimula na kaming mag-usap ng mas malalim tungkol sa aming mga buhay. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa Maynila, isang lungsod na hindi rin natutulog, ngunit may lambing sa paraan ng pagtatago ng mga tao sa kanilang damdamin sa ilalim ng magalang na salita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamilyang Pilipino na nagpapahalaga sa katatagan, pagsisikap at responsibilidad sa mga nasa bahay. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina na gustong laging handa ang hapagkainan kahit hindi sabay-sabay umuuwi ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama na hindi masyadong nagsasalita ngunit nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtatanong kung nakakain na ba ako. Nakikinig ako at kakaiba ang aking nararamdaman
Dahil ang aming mga kultura ay napakalayo sa isa't isa, ngunit ang init sa larawang ipininta niya ay kakaibang nagpapaalala sa akin ng sarili kong tahanan. Ako naman ay nagkuwento tungkol sa Cuba, tungkol sa aking magulang, tungkol sa paghinto sa pag-aaral, tungkol sa takot na minsan ay kumakapit sa aking puso tulad ng isang tahimik na anino kung isang araw ay titigil ako sa pagtatrabaho. Ano kaya ang mangyayari sa mga nasa bahay? Hindi ko gaanong ibinabahagi ang mga bagay na ito sa iba dahil hindi lamang ito personal na bagay kundi ito ay isang sugat na sinusubukan kong itago sa lahat ng oras. Ngunit hindi ako tiningnan ni Marco ng may awa. Tahimik at mataman lamang siyang nakinig na parang totoo niyang kinikilala ang bigat ng aking mga salita at iyon ay kakaibang nagpakalma sa akin. Nagsimula akong mapansin ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. Halimbawa, kapag may ibinibigay siya sa akin, madalas niyang ginagamit ang dalawang kamay ng magalang nang hindi namamalayan. Kapag may matandang lumalakad, lagi siyang nauuna. Kapag pumapasok sa kainan, madalas niyang pinasasalamatan ang mga empleyado nang may malambing na boses na nararamdaman ko ang paglaki niya sa isang kultura na nagpapahalaga sa hindi pagpaparamdam sa sinuman ng kakulangan. Hindi siya matikas. Ngunit habang tumatagal ang aming samahan, mas naramdaman ko na sa ilalim ng tahimik na iyon ay mayroong isang uri ng katatagan na hindi ako sanay at marahil ay hinahanap ko sa lahat ng oras. Maraming beses kaming nagtawanan nang hindi namin alam kung kailan nagsimulang magbago ang bigat ng aming pag-uusap. Maraming beses na kapag lumingon ako at nakita ko siyang nakatingin sa akin, kailangan kong magkunwari na walang nararamdaman. Kahit sa kaibuturan ng aking puso ay nagsisimula na akong magulantang sa paraang nakakatakot dahil alam kong ang tulad ko ay hindi dapat malimutan ang sarili sa damdamin ng madali. Ang aking mundo ay nagturo sa akin na laging mag-ingat. Mag-ingat sa pag-asa, mag-ingat sa kaligayahan, at mag-ingat sa pagiging masyadong maniwala na karapat-dapat ako sa isang bagay na napakaganda. Ngunit kahit gaano ko pa sinubukan na paalalahanan ang aking sarili, hindi ko maitatanggi na sa panahong iyon, ang Barcelona ay hindi na lamang isang lungsod kung saan ako nagtatrabaho para magpadala ng pera sa bahay. Ito ay naging isang lugar kung saan unti-unting nagsimulang magbukas ang aking puso sa harap ng isang lalaki mula sa Pilipinas. Isang lalaki na hindi pa nagsasalita ng salitang mahal kita kahit minsan, ngunit nagparamdam sa akin sa unang pagkakataon na marahil ang pagiging tunay na pinakikinggan ay ang simula ng isang koneksyon na mas malalim kaysa sa lahat ng matamis na salita. At hindi ko pa rin alam na ang koneksyong iyon ay nagdadala na sa akin ng mas maliyo kaysa sa seguridad na binuo ko sa paligid ng aking puso. Pagkatapos ng mga araw na iyon sa Barcelona, ang lahat sa buhay ko ay bumalik sa normal. Ngunit sa totoo lang, wala na ring pareho. Ang lungsod ay pareho pa rin, ang mga batong eskinita ay naroon pa rin, ang mga cafe sa tabi ng kalsada ay nagpapakalat pa rin ng mainit na amoy ng kape tuwing umaga. Ang mga turista ay nagtatanong pa rin ng parehong mga tanong tungkol sa parehong mga lugar. At ako ay patuloy na nagtatrabaho, nagsasalita, ngumingiti, naglalakad, at nagpapadala ng pera sa bahay tulad ng dati. Ngunit sa lahat ng nakasanayan na iyon, may isang taong tahimik na pumasok sa ritmo ng aking buhay hanggang sa nagsimula akong isipin siya sa mga oras na hindi dapat isipin, nagsimulang maghanap ng kanyang mensahe sa bawat pagkakataon na umiilaw ang telepono at nagsimulang maramdaman na sa pinakapagod na araw, gusto kong ikuwento ang araw na iyon sa kanya bilang unang tao. Bumalik si Marco sa Pilipinas, isang umaga, nakakaiba, ang kulimlim. Hinatid ko siya sa airport. Kahit sinubukan kong sabihin sa sarili ko na ito ay paalam lamang sa dalawang tao na nagkataong nagkasama sa maikling panahon, ngunit habang papalapit ang huling minuto, mas naramdaman ko na mayroong unti-unting hinuhugot mula sa loob ko. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay kaysa sa lahat ng dati naming paghawak at sinabi ng tahimik ngunit seryoso na ayaw niyang ang nangyari sa pagitan namin ay manatili lamang bilang isang alaala sa isang lungsod sa Europa. Gusto niya akong kilalanin pa, gusto niyang marinig ang aking mga kwento araw-araw at gusto niya na maging bahagi ako ng kanyang buhay, hindi lamang sa ilang litrato. Pagkatapos ng araw na iyon, ganap na nagbago ang aming relasyon. Hindi na kami magkasama sa isang lungsod,
Hindi na kami nagkakatitigan ng harapan, hindi na kami naglalakad ng magkatabi sa mga lumang batong kalsada. Ngunit nagsimula kaming bumuo ng isang bagay mula sa mahabang distansya sa pamamagitan ng maliliit na screen, ang tunog sa kabilang linya, at ang determinasyon na hindi hahayaang mawala ang isa't isa dahil lang sa magkaibang panig ng mundo. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, uuwi ako sa aking maliit na inuupahang silid, mabilis na maliligo, at uupo sa gilid ng kama na may telepono sa kamay, naghihintay ng oras na magtatagpo ang Maynila at Barcelona upang magkausap kami sa screen. Unti-unti kong nakilala ang kanyang lungsod sa pamamagitan ng kanyang mga kwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa Maynila sa mga anggulo na hindi postcard, hindi lamang ang mga ilaw, night market o magagandang simbahan na kilala ng mga turista, kundi ang lungsod kung saan ang mga nagtatrabaho ay umuuwi ng gabi, ang traffic ay masikip hanggang sa minsan ay pagod na ang mga tao para magsalita ng marami. Ito ay isang lungsod kung saan sa umaga ay may mga nagtitinda ng mainit na sabaw sa tabi ng kalsada. Ito ay isang lungsod kung saan malakas ang ulan at ang lahat ay kailangan pa ring magpatuloy. Ito ay isang lungsod kung saan ang mga tao ay magalang, mapagbigay at nagmamalasakit sa isa't isa. Ngunit sa kaibuturan, nagdadala rin sila ng malaking bigat ng buhay. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina na gustong laging tumawag para magtanong kung kumain na siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa katahimikan ng kanyang ama na hindi masyadong nagsasalita ngunit laging nagsisigurado kung ligtas siyang nakauwi. Habang nakikinig ako, mas naramdaman ko na ang Pilipinas ay unti-unting nagbabago mula sa isang pangalan ng bansa sa mapa tungo sa isang lugar na may totoong hininga. Ako naman ay nagkuwento ng aking mga ordinaryong araw sa kanya. Lahat. Nagkuwento ako tungkol sa mga turistang masyadong mapili. Nagkuwento ako tungkol sa mga paa na masakit na halos hindi na makalakad. Nagkuwento ako tungkol sa mga araw na malamig ang panahon, ngunit kailangan ko pa ring ngumiti sa labas ng ilang oras. At nagkuwento ako tungkol sa katahimikan na sumusunod pagkatapos kong makabalik sa silid ng mag-isa. Minsan sa gabi, sinisikap kong hindi gaanong pag-usapan ang mga hirap dahil ayaw kong isipin niya na mahina ako o mas masahol pa maramdaman niyang responsibilidad niya ang buhay ko. Ngunit tila nakikinig si Marco sa mga bagay na hindi ko sinasabi ng malakas tulad ng mga sinasabi ko. Alam niya kung kailan ako mas pagod kaysa sa dati, kung kailan ko pinipilit ngumiti para itago ang isang bagay, at kung kailan masyadong mabigat ang puso ko para magpilit. May isang pagkakataon, isang mid-age na lalaking turista ang sinubukan akong lapitan ng sobra. Malabo ang kanyang pananalita, inilagay ang kamay sa aking baywang nang walang pahintulot at ginamit ang pera na parang karapatan niyang lumabag sa hangganan. Naitulak ko ang aking sarili at malinaw na tinanggihan siya. Ngunit ng gabing iyon, nang ikwento ko ito kay Marco, nagbago kaagad ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagalit ng malakas, hindi siya umarte, na parang isang bayani sa pelikula na magpapahayag na lilipad upang ayusin ang lahat. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mabigat na naramdaman kong nasasaktan siya. Paulit-ulit niya akong tinanong kung ligtas ako, kung nakauwi na ako sa silid, kung nakakandado na ba ang pinto. At sa kanyang boses, narinig ko ang damdamin na mas malalim kaysa sa karaniwang pag-aalala. Ito ang paghihirap ng isang taong gustong protektahan ang isang tao, ngunit kaya lamang niyang umupo ng milya-milya ang layo. Sa isa pang pagkakataon, sa huling bahagi ng buwan, sobrang tipid ako sa pera na halos wala na akong makain ng maayos sa ilang araw dahil kakapadala ko lang ng malaking halaga sa aking pamilya sa Cuba. Kailangan ng pera ng isa kong kapatid para sa pag-aaral. Kailangan ni inay bumili ng mga gamit sa bahay at pinili ko ang dati kong ginagawa. Unahin sila bago ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang araw, tinitigan ako ni Marco sa video call ng mas matagal kaysa sa dati bago niya sinabi na payat ako. Sandali siyang natahimik at pagkatapos ay nagpadala sa akin ng pera. Sinabing huwag nang mag-alala, isipin na lang na inaalok niya akong kumain ng magkasama. Sinubukan kong tanggihan kaagad dahil ang unang pakiramdam ay hindi pasasalamat kundi pagkakabigla at takot. Takot na kung tatanggapin ko ang pera niya, ang manipis na linya sa pagitan ng pag-ibig at awa ay magsisimulang lumabo. Ngunit malumanay lamang niyang sinabi na hindi siya nagbigay dahil naaawa siya sa akin. Nagbigay siya
dahil gusto niyang nasa tabi ko sa paraang kaya niya. Habang lumilipas ang panahon, mas naging malinaw sa akin na ang aming pag-ibig ay hindi lamang matamis na pagkamis, kundi ito ay may kasamang sakit ng katotohanan. Nagsimula siyang mag-alala sa aking kaligtasan tuwing gabi akong umuuwi. Nag-alala kapag sinabi kong masama ang pakiramdam ko, ngunit walang magdadala sa akin sa doktor. Nag-alala kahit sa mga araw na tahimik ako, dahil alam niyang kadalasan ay may dinadala ako ng mag-isa. Noong gabing iyon, sa gabing mataas ang lagnat ko na halos hindi ako makabangon, tinawagan ko siya na nanginginig ang boses. Hindi siya bumaba sa tawag buong gabi. Patuloy na nakikipag-usap sa akin, uminom ng tubig, magpahinga, magkumot. Kahit nasa screen lang niya ito magagawa, naramdaman ko na ang kanyang puso ay mas malapit kaysa sa malawak na distansya. Pagkatapos ng gabing iyon, nagpadala siya sa akin ng mahabang mensahe. Isang mensahe na nagpalamig sa aking mga kamay mula sa unang linya. Sinabi niya na hindi na niya kayang tingnan akong nabubuhay nang marupok ng mag-isa. Ayaw niyang maging isang taong nasa kabilang linya lamang kapag nagkasakit ako o maging isang boses lamang ng pagpapatahimik kapag kailangan kong harapin ang mundo ng mag-isa. Sinabi niya na gusto niya kaming magkalapit talaga, manirahan sa iisang bansa at simulan ang isang tunay na kinabukasan ng magkasama. Hindi bilang magkasintahan na naghihintay ng oras para magtawagan, kundi bilang dalawang tao na nagigising at nagkikita sa bawat umaga. Sa simula, matagal akong nakaupo at nakatingin sa mensaheng iyon hanggang sa madilim ang screen ng maraming beses dahil ang sinabi niya ay hindi lamang pag-amin ng pag-ibig, kundi ito ay isang paanyaya na tawirin ang buong dati kong buhay muli. Masyadong malayo ang Pilipinas para maisip ng malinaw. Hindi ko alam ang wika, hindi ko alam ang kultura, hindi ko alam kung saan ako tatayo sa kanyang lungsod. At higit sa lahat, takot ako na kung pupunta talaga ako, kailangan kong isuko ang lahat ng sandata na ginamit ko upang protektahan ang aking sarili sa lahat ng panahon. Sanay ako sa pagiging independent, kahit pagod, kahit masakit, kahit malungkot. Ngunit ang ganap na pagpasok sa buhay ng isang tao, para sa isang tulad ko, ay hindi lamang romantikong bagay. Ito ay ang paglalagay ng buong puso sa isang lugar na hindi natin alam kung gaano ito kaligtas. Nag-usap kami ng maraming linggo tungkol dito. Hindi ako minadali ni Marco. Ipinaliwanag niya ang lahat ng may pagpapakumbaba na likas sa kanya. Sinabi niya na kung papayag ako, aayusin niya ang mga dokumento, tirahan, at ang lahat ng simula ng sistematiko. Hindi siya nagsalita na parang isang taong nangangarap lamang ng pag-ibig, kundi nagsalita siya na parang isang lalaking Pilipino na nauunawaan na ang relasyon ay hindi lamang tungkol sa damdamin. Mayroon itong responsibilidad, katatagan at ang paghahanda ng daan para sa taong mahal natin upang makalakad ng hindi masyadong natatakot. Nakita ko ang kanyang tunay na intensyon sa maliliit na detalyeng iyon at iyon ang mas nagpatibok sa aking puso. Dahil habang siya ay nagiging seryoso, mas alam kong ang desisyong ito ay magbabago sa lahat ng walang balikan. Isang gabi, pagkatapos kong makipag-usap sa aking pamilya sa Cuba at makita ang pagod na tingin ni inay sa maliit na screen, lumabas ako at tumayo sa harap ng bintana ng aking inuupahang silid, tinitingnan ang mga ilaw ng Barcelona na kumikinang sa ilalim ng madilim na kalangitan. Naalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko, ang baryo sa tabing dagat, ang araw na kailangan kong itago ang aking gutom para sa aking mga kapatid. Ang unang pagkakataon na dumating ako sa lungsod na ito nang may takot at ang isang lalaki sa Maynila na nag-aalok sa akin ng ibang uri ng kinabukasan. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng Pilipinas. Hindi ko alam kung sapat ba ang pag-ibig kapag hinarap ang tunay na buhay. Ngunit isang bagay lang ang alam ko. Kung hahayaan kong lumipas ang pagkakataong ito dahil lamang sa takot, baka magsisi ako sa buong buhay ko. At sa huli, sumagot ako sa kanya na pupunta ako sa Pilipinas. Pagkatapos kong sabihin kay Marco na pupunta ako sa Pilipinas, ang lahat ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa kaya ng puso kong sumabay. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga dokumento, forms, appointments, at maliliit na desisyon na may bigat tulad ng malalaking bato sa aking dibdib. Kinailangan kong magpaalam sa aking maliit na inuupahang silid sa Barcelona. Kinailangan kong yakapin ang mga kasamahan ko sa trabaho
na laging nakakasalubong ko tuwing umaga. Kinailangan kong tiklupin ang buhay na binuo ko gamit ang aking 2 kamay sa loob ng maraming taon at ilagay sa iilang bagahe. Ang lahat ay tila lalong nagiging totoo araw-araw hanggang sa isang araw muli akong naglakbay. Sa pagkakataong ito, mas malayo kaysa dati at mas malalim pa rito, hindi lamang ako naglalakbay mula sa isang lungsod patungo sa isa pa, kundi naglalakbay ako mula sa pagkatao na kayang kontrolin ang kanyang buhay patungo sa isang buhay na hindi ko pa nakikita kung saan ako tatayo. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, kaagad kong naramdaman na nagbago ang lahat mula sa unang paghinga. Ang hangin sa Maynila ay mas mabigat at mas mainit kaysa sa nakasanayan ko. Ang amoy ng lungsod ay kakaiba na hindi ko maipaliwanag. May amoy ito ng halumigmig, amoy ng pagkain, amoy ng pabango mula sa mga tao, at amoy ng isang bagay na napakabago na nagparamdam sa akin na isa akong malinaw na dayuhan. Dinala ko ang aking bagahe sa gitna ng maraming tao hanggang sa napahinto ang aking tingin sa isang lalaki na nakatayo na may hawak na bouquet ng bulaklak hindi kalayuan. Ngumiti sa akin si Marco ng parehong ngiti na pamilyar sa akin mula sa screen, ngunit nang makita ko siya ng harapan, ang init na iyon ay mas malinaw kaysa sa naisip ko. Halos nakalimutan ko ang lahat ng pagod sa sandaling iyon. Mahigpit niya akong niyakap upang malaman kong hindi ito panaginip. Bago niya sinabi, nang malumanay na ang araw na ito ay espesyal. Nagtaka ako sandali, bago ko naalala na kaarawan ko pala. Sobrang abala ako sa paghahanda sa paglalakbay na nakalimutan ko ng ganap ngunit hindi nakalimutan ni Marco. Sinadya niya na dumating ako sa Pilipinas sa araw na iyon dahil gusto niyang maging makabuluhan ang unang araw ng aking bagong buhay. Kahit maliit na detalye lamang, pinahina nito ang aking puso ng tahimik at sa parehong oras, mas lalong nadagdagan ang takot. Nagsimula akong tanungin ang sarili ko kung gaano ko kayang tanggapin ang kanyang kabutihan nang hindi nararamdaman na may utang na loob na naman ako sa buhay ng iba. Sa daan mula sa airport patungo sa lungsod, halos wala akong oras para magsalita dahil inagaw ng Maynila ang lahat ng aking pansin. Ang lungsod na ito ay may enerhiya na ganap na kakaiba sa Barcelona. Kung doon ay may lumang ganda, katahimikan, at klasiko, ang Maynila naman ay maliwanag, mabilis, mainit, at patuloy na buhay. Ang mga ilaw mula sa mga billboard ng tindahan ay tumatagos sa bintana ng kotse. Mataas na gusali ang nakahanay sa ibabaw ng kalsada na puno ng mga kotse, motorsiklo at mga tao na tila may kanya-kanyang ritmo. Ang lahat ay gumagalaw ng masyadong mabilis para maunawaan ko. Nakita ko ang istasyon ng tren, nakita ko ang malalaking mall na maliwanag tulad ng maliliit na lungsod sa kanilang sarili, nakita ko ang mga kainan na nakahanay, nakita ko ang mga babaeng nakasuot ng magaganda na lumalakad ng may kumpiyansa, at habang mas nakatingin ako, mas naramdaman ko na parang nilulunok ako sa isang mundo na hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng pagkakataong mahawakan. Ang kondo ni Marco ay nasa gitna ng lungsod, moderno, malinis, at kakaibang tahimik kaysa sa labas. Nang bumukas ang pinto, lalo akong hindi alam kung saan ako titingin. Ang sala ay simple lang ang ayos, ngunit maganda ang lahat. Mas malaki ang kusina kaysa sa buong bahay kung saan ako lumaki. At ang malaking bintana ay nagpapakita ng tanawin ng lungsod sa gabi, parang isang eksena sa pelikula. Sinubukan kong ngumiti. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na huwag umasta na parang probinsyana na nagugulat sa lahat ng bagay, ngunit napakahirap. Dahil bawat piraso sa silid na iyon ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ni Marco ay nasa ibang antas kumpara sa buhay na mayroon ako. Nang gabing iyon, naghanda siya ng simpleng pagkain para sa akin, mga pagkaing Pilipino na hindi masyadong maanghang dahil takot siyang hindi ko makain. Ipinaliwanag niya ang bawat pangalan ng pagkain ng may pagmamalasakit na parang unti-unti siyang nagbubukas ng isa pang pinto para maintindihan ko ang kanyang mundo. Pinilit kong kumain kahit hindi pa sanay ang aking panlasa, hindi dahil hindi masarap, kundi dahil ang loob ko ay siksik pa rin sa mga damdamin na hindi ko maipaliwanag sa pagitan ng pasasalamat, pagod at takot na unti-unting lumalaganap. Sa unang gabi ko sa Pilipinas, hindi ako nakatulog ng maayos kahit pagod na pagod ang katawan ko dahil pagdilat ko lang ng mata at nakita ang malinis na kisame.
makapal na kurtina, at ang ilaw ng lungsod na sumisilip. Kaagad kong naramdaman na hindi ito ang mundo kung saan ako nabubuhay at hindi pa ako sigurado kung kailan ako magiging natural dito. Kinabukasan, naghanda si Marco para sa trabaho. Sinabi niya sa akin na huwag mag-alala, magpahinga muna, unti-unting matuto. At pagkatapos, kinuha niya ang ilang halaga ng pera at inilagay sa aking kamay, sinabing para sa tanghalian, kape o para mamasyal sa paligid ng kondo. Sa simula, tinanggap ko ito ng hindi gaanong iniisip, ngunit sa sandaling nakita ko ang mga numero sa perang papel, parang huminto ang tibok ng puso ko. Ang halagang iyon para sa kanya ay maaaring normal na gastos lamang sa isang araw, ngunit para sa akin, sapat na iyon para buhayin ang pamilya ko sa Cuba sa loob ng matagal na panahon. Isang biglaang init ang umakyat sa aking mukha. Mahina akong tinanong kung sobra ba iyon, ngunit ngumiti lamang si Marco at madaling sinabi na kung hindi sapat, sabihin ko lang sa kanya. Pagkaalis niya, matagal akong nakaupo at tinitingnan ang pera sa aking kamay. Ang unang pakiramdam ay hindi kagalakan, kundi pagkalito at kirot. Hindi ko alam kung ano ang tatawagin dito. Ito ay parehong pagkabigla, kahihiyan, at pakiramdam na parang paulit-ulit na ipinapaalala sa akin kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng antas ng aming buhay. Sinubukan kong huminga ng malalim bago ako lumabas. Balak na simulan ang tahimik na pagkilala sa lugar na ito. Ngunit habang lumalakad ako, mas naramdaman ko na parang naliligaw ako sa isang simulated world kung saan ang lahat ay mukhang mamahalin, malinis, sistematiko, at sobrang layo sa aking nakaraan. Nagsimula ako sa convenience store malapit sa kondo. Sa pagpasok pa lang at pagtingin sa mga inumin, snacks, prutas, at maliliit na gamit, automatiko akong nagsimulang magkalkula sa aking isip. Iniisip ito bilang pera sa Cuba. Inihahalin tulad sa dami ng araw na kailangan magtinda ni inay. Inihahalin tulad sa dami ng oras na nagtrabaho ako hanggang sa mamaga ang aking mga paa. Alam kong ang paghahambing na ito ay maaaring walang silbi, ngunit hindi ko mapigilan. Ito ay likas sa isang taong lumaki sa kahirapan. Ang lahat ay isinasalin sa paggawa, isinasalin sa pagod, at isinasalin sa mga pagkain ng mga nasa bahay. Tanghali, naglakas loob akong pumasok at umupo sa isang maliit na kainan. Matagal akong tumingin sa menu kaysa sa karaniwan dahil bukod sa hindi ko maintindihan ng wika, ang mga numero sa tabi ng pangalan ng pagkain ay nagpapagulo sa akin. Pinili ko kung ano ang nasa katabing mesa at sa huli ay nakakuha ng isang mangkok ng pansit. Mabango ito na nagpaalala sa akin na gutom na ang aking tiyan. Dahan-dahan akong kumain. Sinisikap kong paalalahanan ang sarili ko na dapat kong buksan ang aking isip sa mga bagong bagay. Ngunit gaano man kasarap ang pagkain, hindi bumaba ang pag-aalala sa aking puso. Paglakad ko sa coffee shop at nakita ang presyo ng isang baso ng inumin, mas naramdaman ko na parang naglalakad ako sa isang manipis na sahig na maaaring masira anumang oras. Gabi, sinundo ako ni Marco para bumili ng regalo sa kaarawan. Sinabi niya ng komportable na dapat daw ay mayroon akong bagong damit para sa aking bagong buhay dito. At pagkatapos, dinala niya ako sa isang marangyang mall sa gitna ng Maynila na sobrang maliwanag at eleganteng hindi ko na magawang maging normal. Sumunod ako sa kanya sa gitna ng mga tindahan ng damit, pabango at salamin na nagre-reflect sa mga tao na mukhang perpekto lahat. Nang kumuha siya ng isang damit para subukan ko, pinilit ko pa ring ngumiti hanggang sa pumasok ako sa fitting room at nakita ang presyo ng buo. Sa sandaling iyon, parang tumahimik ang lahat sa paligid ko. Mahigpit kong hinawakan ang tela sa aking kamay hanggang sa manhid ang aking mga daliri. Ang numero sa tag ay sapat na para baguhin ang buhay ng aking pamilya sa loob ng ilang buwan, sapat na para bayaran ang gamot ni tatay, bilhan ng gamit si inay at busugin ang aking mga kapatid ng matagal. Nakatayo ako sa malamig na fitting room, ngunit sa loob ay mainit ang pakiramdam ko sa kahihiyan. Naramdaman kong lalong lumiliit ako, lumiit hanggang sa halos mawala sa harap ng salamin. Dahan-dahan kong isinabit ang damit pabalik sa lugar nito, binuksan ang pinto ng may ngiti na halos hindi ko na mapilit. At sa aking dibdib ay isang tanong lamang ang paulit-ulit na bumubulong ng masakit. Sinusubukan ko bang mabuhay sa isang mundo na hindi kailanman binuo para sa isang tulad ko?
Lumabas ako mula sa fitting room na mabigat ang puso, na parang may nagpatong ng bato sa loob ko. Kahit gaano ko pa sinubukan na ngumiti ng normal, kaagad na napansin ni Marco na mayroong nasira sa akin. Hindi siya nagtanong ng paulit-ulit, hindi siya nangulit, hindi niya ako pinilit na magpaliwanag habang hindi ko pa kayang ayusin ang aking damdamin. Tiningnan lamang niya ako sandali bago niya mahinang sinabi na kung hindi ako komportable, maaari kaming lumabas muna. Ang boses na iyon ay napakalambing na lalo nitong pinayanig ang pader na sinubukan kong itayo. Tumango ako nang hindi nangahas na makipagtitigan sa kanya at lumabas kami ng tindahan nang magkatabi sa katahimikan. Dinala niya ako upang umupo sa isang maliit na cafe sa tabing ilog ng Pasig. Ang mga ilaw mula sa kabilang panig ng ilog ay kumikinang sa dumadaloy na tubig. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na nag-uusap, sa paraang ang isang malaking lungsod ay laging nakakahanap ng tahimik na lugar para makahinga ang mga tao. Mahigpit kong hinawakan ang baso ng mainit na tsaa sa aking kamay, kahit na ang init na iyon ay hindi kayang paalisin ang lamig sa aking puso. Sa huli, nang ilapag ni Marco ang kanyang kamay sa mesa, malapit sa aking kamay, nang hindi hinahawakan, nang hindi minamadali, at nang hindi pinipilit, naramdaman kong hindi ko na kayang itago ang lahat. Unti-unti akong nagkuwento bilang isang taong hindi sanay magpakita ng kahinaan sa harap ng sinuman. Nagkuwento ako tungkol sa sandaling nakita ko ang presyo at parang may tumusok sa ugat ng aking mga alaala. Nagkuwento ako tungkol sa aming lumang bahay sa Cuba. Nagkuwento tungkol kay inay na kailangang magbilang ng pera tuwing gabi. Nagkuwento tungkol sa aking sarili noong bata pa, na minsan ay nagsanay magsalita ng ayos lang kahit sa loob ay gusto kong magkaroon ng gusto ko, kumain ng gusto ko, magkaroon ng tulad ng iba. Sinabi ko sa kanya na hindi ako umiiyak dahil sa mamahaling damit. Umiiyak ako dahil sa sandaling iyon. Naramdaman ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mundo at ng aking mundo ay napakalawak para tawirin. Natatakot ako na isang araw, magiging isang estranghero lang ako na sinubukan ng buong makakaya ngunit hindi pa rin babagay sa kanyang buhay. Pinakinggan ako ni Marco hanggang matapos nang hindi ako sinasaway kahit minsan. Nang tumahimik ako, nagsalita siya ng mas matatag at seryoso kaysa sa dati na ang gusto niya ay hindi ako pilitin na maging ibang tao sa magdamag at hindi niya ako kailanman tiningnan na mas mababa sa kanya kahit kaunti. Sinabi niya na naiintindihan niya na nagugulat ako. Hindi dahil sa sobrang ganda o sobrang mahal ng Maynila, kundi dahil sa buong buhay ko ay laging kailangan kong kalkulahin ang lahat para mabuhay, habang ang kanyang mundo ay nagturo sa mga tao na mamuhay ng iba. Hindi niya sinabi madali lang yan ng simple, dahil alam niya na ang mga sugat mula sa kahirapan ay hindi nawawala dahil lang sa lumipat sa mas magandang bahay. Nananatili ito sa paraan ng pag-iisip, sa ritmo ng puso, at sa takot na laging maging pabigat sa iba. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng konkreto. Sinabi niya na sa simula ay hindi ko dapat madaliin ang sarili ko na maging Pilipino o kaagad na makibagay sa lahat. Ang unang gagawin ay bumuo ng matatag na pundasyon. Magsimula sa wika, magsimula sa pag-unawa sa mga batas, magsimula sa paggawa na ang buhay sa Maynila ay hindi laging kakaiba. Ipinaliwanag niya sa akin nang mahinahon na naghanap na siya ng impormasyon na may mga paaralan ng wikang Filipino para sa mga dayuhan hindi kalayuan sa lugar namin. Kung handa ako, dadalhin niya ako para mag-enroll at hayaan akong gumugol ng panahon sa pag-aaral hindi sa pagmamadaling maghanap ng trabaho habang hindi pa handa. Sinabi pa niya na sa Pilipinas, napakahalaga na gawin ang lahat ng tama ayon sa batas, lalo na para sa mga dayuhan, dahil kung mali ang simula, kahit gaano pa kaganda ang intensyon, ang buhay ay magiging puno ng pag-aalinlangan. Tahimik akong nakinig sa kanya at sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako sa Maynila, nagsimulang magkaroon ng hangganan ang takot sa aking puso. Hindi pa rin ito nawawala, ngunit kapag may plano, may mga hakbang at mayroong isang taong seryosong nakikita, ang kinabukasan kasama natin, ang kadiliman na dating bumabalot sa lahat, ay parang may maliit na butas ng ilaw na bumukas. Hindi sinabi ni Marco na aalagaan niya ako habang buhay na hindi ko na kailangang gawin ang anuman. Sa halip, sinabi niya ang mga bagay na nagparamdam sa akin ng higit na dangal.
Sinabi niya na gusto niya akong tulungan na makatayo, hindi tulungan ako sa lahat ng bagay. Ang pangungusap na iyon ay nagpatingin sa akin sa kanya ng dahan-dahan dahil ito ay tumama sa isang malalim na punto sa aking puso. Ayaw kong maging isang taong inaalagaan dahil sa pag-ibig. Gusto kong maging isang taong isang araw ay makakatayo sa tabi niya nang hindi iniiwasan ang aking sariling tingin at dinadala niya ako sa puntong iyon. Ilang araw pagkatapos nito, magkasama kaming pumunta sa paaralan ng wikang Filipino. Ang gusali ay hindi malaki o marangya, ngunit malinis, maayos, at mayroong kapaligiran ng maraming buhay na nagsisimula ng bagong buhay. Nakita ko ang mga tao mula sa iba't ibang bansa na nakaupo at naghihintay sa waiting room. Ang ilan ay mukhang kumpiyansa, ang ilan ay mukhang excited, ang ilan ay mahigpit na nakahawak sa kanilang notebook ng bokabularyo na parang iyon ang tanging lubid na makakatulong upang hindi sila maligaw. Kakaibang gumaan ang pakiramdam ko nang makita kong hindi lang ako ang nagsisikap na makasama sa isang wika na hindi sa akin. Ang unang araw ng pag-aaral ay kaagad na nagpaalam sa akin na ang wikang Filipino ay hindi biro. Ang mga tono ay nagpagulo sa akin hanggang sa halos matawa ako sa aking sarili. Ang mga titik na paikot-ikot sa blackboard ay mukhang mga guhit kaysa sa wika. Sinubukan kong makinig ng mataman sa guro na bumibigkas ng mga simpleng salita at ginaya ng pilit. Kahit ang salitang, "Kumusta po?" o "Salamat po" ay may ritmo na kailangang ingatan upang hindi magtunog matigas. Ipinaliwanag ng guro na ang wikang Filipino ay hindi lamang bokabularyo. Mayroon itong antas ng paggalang, may tono, may konteksto ng relasyon, at may mga bagay na labis na pinahahalagahan ng mga Pilipino tulad ng hindi pagpaparamdam sa iba ng hiya. Kaagad kong naunawaan kung bakit laging malumanay magsalita si Marco kahit sa mga seryosong oras dahil ang kanyang kultura ay hinulma upang pahalagahan ang lambing at pag-iingat sa damdamin ng isa't isa. Sa labas ng silid-aralan, nagsimula rin akong matuto ng maliliit na bagay sa pang-araw-araw na buhay mula kay Marco at sa mga taong nasa paligid niya. Tinuruan niya ako tungkol sa pagmano na ang pagtaas ng kamay bilang pagbati sa matatanda ay hindi lamang isang magandang kilos kundi isang wika ng paggalang. Tinuruan niya ako na maraming Pilipino ang hindi masyadong direkta magsalita dahil ang pagpapanatili ng ginhawa ng kabilang panig ay itinuturing na isang uri ng kagandahang asal. Tinuruan din niya ako tungkol sa pagkain, tungkol sa pagtanggal ng sapatos bago pumasok sa bahay, tungkol sa hindi pagtuturo ng paa sa iba, nang hindi sinasadya maliit na detalye na hindi ko kailanman naisip na mahalaga. Ngunit habang mas natututo ako, mas nakita ko na ang tunay na pamumuhay sa isang bansa ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng kanilang pagkain o pananatili sa kanilang bahay, kundi ang unti-unting pagtingin sa mundo sa pamamagitan ng kanilang pananaw. Sa gabi, pagkatapos ng klase, madalas kaming umuupo at nagsasanay ng wikang Filipino sa maliit na mesa ng kainan sa kanyang kondo. Sumusulat siya ng mga simpleng salita sa papel tulad ng tubig, bayad, manok, bahay at pinababasa sa akin. Nagkakamali ako sa pagbigkas hanggang sa mapatawa siya, ngunit kaagad siyang humihingi ng paumanhin at tinutulungan akong itama ng mahinahon. Sa tuwing nagsisimula akong mainis sa sarili ko dahil sa pakiramdam na bakit ang bagal ng utak ko, bakit hindi pa rin ako makapagsalita ng simpleng salita, lagi niyang sasabihin na huwag mong madaliin ang sarili mong galitin habang ikaw ay nagsisikap lumago. Ang pangungusap na iyon ay simple lang pakinggan, ngunit inilalagay ko ito sa aking puso gabi-gabi dahil ang isang tulad ko ay sanay na sa pagpuna sa sarili kaysa sa pagpapatahan sa lahat ng oras. Isang araw, sinubukan kong mag-isa na bumili ng pagkain sa isang maliit na tindahan sa ilalim ng kondo. Mahigpit kong hinawakan ang pangungusap na sinanay ko sa aking isip hanggang sa mamasa ang aking kamay. Nang ako na ang turno, nagsalita ako ng pautal-utal sa Filipino, isang fried rice po, at isang bote ng tubig. Ang boses ko ay hindi maganda, hindi matatas, at marahil ay napakakakaiba sa pandinig ng mga Pilipino. Ngunit ngumiti ang empleyado at sumagot ng dahan-dahan at malinaw na parang tinutulungan akong tawirin ang mga salitang iyon. Nang matagumpay kong madala ang bag ng pagkain sa elevator, malakas ang tibok ng puso ko na parang kakapanalo ko lang ng isang malaking bagay kahit na ito ay isang ordinaryong hapunan lamang.
Ngunit para sa akin, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong marahil ay hindi ako mananatiling dayuhan magpakailanman. Mula noon, hindi ko na tiningnan ang Maynila bilang isang lungsod na mamahalin at malayo sa dati kong buhay. Ang lungsod na ito ay malaki pa rin, mabilis pa rin, at madalas pa rin akong pinapagod, ngunit sa gitna ng pagiging kakaiba na iyon, nagsimula akong magkaroon ng maliliit na lugar na mapanghawakan. Isang pangungusap sa Filipino, isang ngiti mula sa isang empleyado ng kainan, isang notebook ng bokabularyo na nakasulat sa sulat kamay ni Marco, at ang pag-alam na ang kanyang pag-ibig ay hindi bumabalot sa aking pagkatao, kundi unti-unting naglalagay ng lupa para sa akin upang magkaugat dito sa sarili ko. At iyon ang nagpaniwala sa akin ng mahina sa unang pagkakataon na marahil ang bagong buhay ay hindi nangangahulugang kailangan nating kalimutan kung saan tayo nagmula, kundi ito ay maaaring nangangahulugan ng unti-unting pagbuo ng bagong lugar habang dala pa rin ang parehong puso na dumaan sa hirap ng may pinakamataas na katapatan na kayang gawin ng isang tao. Ilang buwan ang lumipas bago ang tunog ng wikang Filipino sa paligid ay hindi na parang alon na sabay-sabay na humahampas na hindi ko na maintindihan ang anuman. Ngayon, hindi pa ako matatas magsalita tulad ng mga lokal at marami pa ring pagkakataon na kailangan kong hilingin sa kausap na ulitin ng dahan-dahan. Ngunit ang mahalagang pagkakaiba ay hindi na ako nahihiya sa kawalang perpekto na iyon tulad ng dati. Nagsimula akong maunawaan na ang pagiging dayuhan na nagsisikap matuto ay hindi nakakahiya. Ang mas nakakahiya ay ang pagsuko sa takot at pagtanggi sa pagkakataong lumago. Pagkatapos kong matuto ng Filipino at dumaan sa iba't ibang proseso ng dokumento na unti-unting inayos ni Marco ng sistematiko, isang araw ay sinabi niya na may kaibigan siyang naghahanap ng karagdagang empleyado sa isang kainan sa lugar ng Bonifacio Global City. Ito ay isang kainan na pinagsama ang lasa ng Espanya at Latin sa sophistication ng Maynila at sa tingin niya ay bagay ako roon. Nang marinig ko lang ang salitang interview, kaagad na lumakas ang tibok ng puso ko. Ang pakiramdam na iyon ay hindi tulad noong nag-apply ako ng trabaho sa Barcelona dahil sa pagkakataong ito, mas malaki ang bigat nito. Sa Spain, pinapatunayan ko na kaya akong mabuhay sa ibang bansa, ngunit sa Maynila, lumipat ako kasama ang aking minamahal sa isang magandang kondo. Gusto kong magkaroon ng sariling kita, gusto kong bayaran ang maliliit na bagay mula sa sarili kong kinita. Gusto kong tingnan si Marco sa mga araw na pagod siya at alam kong hindi ako pabigat sa kanyang buhay kahit kailan hindi niya ako pinaramdam ng ganoon. Sa araw ng interview, pinili kong suotin ang pinakadesenteng damit na mayroon ako. Isang simpleng, maputlang kulay na blusa at isang disenteng palda. Ang buhok ko ay nakatali ng maayos tulad ng sinabi ni Marco na karamihan sa mga kainan sa Maynila ay nagpapahalaga sa malinis at mapagpakumbabang imahe. Pumasok ako sa kainan ng may pagpipigil sa paghinga. Ang loob ng kainan ay mainit ang palamuti, may malabong orange na ilaw, simpleng kahoy na mesa, at amoy ng alak at ilang pampalasa na kakaibang nagpapaalala sa akin ng panahon ko sa Europa. Ang may-ari ng kainan ay isang lalaking Pilipino na mga 40 anyos, magalang ang personalidad, malinaw magsalita, at ngumiti ng hindi nagpaparamdam ng pagkabahala sa sinuman. Tinanong niya ang aking background, ang aking karanasan sa trabaho sa Barcelona, kung anong mga wika ang kaya kong salitain, at mahalaga, tinanong niya kung paano ko nauunawaan ang serbisyo sa sarili kong kahulugan. Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa akin sandali bago ako sumagot ng totoo na para sa akin, ang serbisyo ay hindi lamang tungkol sa paghahatid ng pagkain sa tamang mesa o pagiging magalang magsalita. Ito ay tungkol sa pagpapadama sa kausap na hindi lang sila kumakain kundi sila ay tunay na tinatanggap. Sinabi ko sa kanya na tinuruan ako ng kahirapan na mabilis na magmasid ng mga tao, tinuruan ako na malaman na ang pagod, gutom, stress o kalungkutan ay madalas na nakatago sa likod ng normal na mukha at ang isang mahusay na service worker ay dapat makita ang mga bagay na iyon, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamalasakit. Matagal akong tiningnan ng may-ari, bago dahan-dahang tumango at nagtanong pa tungkol sa pagkaing Espanyol, pagkaing Cuban,
at maliliit na bagay na naaalala ko mula sa aking buhay sa Barcelona. Noon, nagsimula akong magsalita ng mas natural dahil iyon ang mundo kung saan ako nabuhay. Hindi ito galing sa aklat kundi mula sa totoong buhay. Kaagad kong nakuha ang trabaho na pagkasunduan namin na sa simula. Magsisimula ako sa mga pangunahing trabaho, matututo ng sistema ng kainan, wika at ang ritmo ng pagtatrabaho sa Pilipinas. Tuwing umaga na kailangan kong umalis ng kondo para magtrabaho, naramdaman kong parang pupunta ako sa isa na namang bagong pagsubok. At sa unang linggo, mas mahirap nga ito kaysa sa inaakala ko. Kahit sanay ako sa serbisyo, ang pagtatrabaho sa isang kainan sa Maynila ay may maraming detalye na iba. Ang ritmo ng pakikipag-usap sa customer, ang antas ng paggalang, ang paraan ng pagkuha ng order, ang inaasahan ng mga Pilipino na mabilis ngunit hindi bastos, at ang kapaligiran sa trabaho na kahit mukhang malumanay ay may hierarchy at paggalang na mas detalyado kaysa sa nakasanayan ko. Maraming beses akong hindi nakasabay sa pag-uusap ng mga kasamahan sa trabaho. Maraming beses na may tinanong ang customer at hindi ko naiintindihan ng buo. Kailangan kong lumiko at humingi ng tulong sa iba na ipaliwanag muli. May isang pagkakataon, naghatid ako ng pagkain sa maling mesa at sobrang nahiya ako hanggang sa namula ang aking buong mukha. Sa isa pang pagkakataon, mali ang pagkaunawa ko sa utos ng aming boss dahil hindi ko naiintindihan ang malumanay na tono ng Pilipino kung saan niya talaga sinasabi kung saan ko dapat ayusin ng mabilis. Umuwi ako sa bahay minsan sa gabi na may pakiramdam na mas tanga ako kaysa dati kahit sinubukan ko na ang lahat. Ngunit habang mas sinisikap ko, mas lalong nakikita ko ang puwang sa pagitan ko at ng iba. Umiyak ako ng tahimik sa banyo isang gabi dahil pagod na pagod ako para ipaliwanag na hindi lang ito pagod sa trabaho, kundi ito ay ang pakiramdam na kailangan kong matutunan ang pagiging isang bagong tao. Ngunit si Marco ay nanatili pa rin. Hindi niya ako kailanman sinagot ng magagandang payo na magagamit sa lahat ng sitwasyon. Madalas siyang nakaupo at nakikinig sa aking buong kwento ng magulong araw pagkatapos ay tinutulungan akong isa-isahin ang bawat problema ng sistematiko. Tinuruan niya ako ng karagdagang bokabularyo na ginagamit sa kainan. Umarte siya bilang customer upang masanay ako sa mga simpleng pangungusap tulad ng, "Anong inumin niyo po? Sandali lang po. Salamat po. Dito po." At kapag nagpapayamot ako sa sarili ko, lagi niyang ipinapaalala na hindi ako bumabagsak. Nasa proseso lang ako kung saan hindi pa natural ang lahat at walang sinuman ang magaling mula sa unang linggo, lalo na sa isang bansa kung saan ang wika at kultura ay ganap na naiiba sa kung saan siya lumaki. Ang unti-unting nagpabago sa akin ay hindi lamang si Marco, kundi pati na rin ang mga tao sa kainan. May isang babaeng kasamahan ko sa team na mas matanda sa akin ng maraming taon. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit gusto niyang tulungan ako sa mga sandaling malapit na akong bumagsak. Kapag nakikita niya akong hindi maintindihan ng customer, lalapit siya at magta-translate nang hindi ako ipinapahiya. Kapag nakikita niya akong hindi mahawakan ng maayos ang plato, tahimik siyang magtuturo kung paano dapat ilagay ang kamay upang magmukhang matatag. Pagkatapos ng trabaho, minsan ay binibilhan niya ako ng kape o maliliit na merienda at sinasabing, "Dahan-dahan lang sa pag-aaral, makukuha mo rin yan." Ang mga simpleng salitang iyon ay kakaibang nagbigay ng init dahil ipinaramdam nito sa akin na sa bagong mundo na ito, hindi na ako nag-iisa sa pakikipaglaban. Mahirap ang unang buwan, ngunit lumipas din ito. At sa parehong oras, nagsimula akong makakita ng isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa aking sarili. Gusto ng ilang dayuhang customer na ako ang magpaliwanag ng menu dahil mas buhay akong makapagkuwento tungkol sa pagkain kaysa sa direktang pag-translate. Hindi lang ako nagsasabi kung anong menu ito, kundi nasasabi ko kung paano nito ipinapaalala sa akin ang isang baybaying dagat sa Spain, kung paano ang ilang pagkain ay kahawig ng pagiging simple ng lutuing Latin, o kung paano ang alak na ito ay bagay sa isang taong gustong uminom ng malambot at hindi masyadong mabigat. Napansin iyon ng may-ari ng kainan at nagsimula siyang bigyan ako ng mas malaking papel sa mga customer, lalo na sa mga gabi na may dayuhang bisita o grupo ng mga taong interesado sa tunay na karanasan sa pagkain, hindi lang sa pagbusog,
Isang gabi, pagkatapos magsara ang kainan, tinawag ako ng may-ari. Sinabi niya na kahit hindi pa perpekto ang aking Filipino, mayroon akong isang bagay na wala ang maraming empleyado, ang bigat ng mga kuwento. Sinabi niya na nararamdaman ng mga customer na hindi lang ako nagsasalita ayon sa script. Nagsasalita ako mula sa buhay at iyon ang nagbibigay kahulugan sa bawat putahe. Nakatayo ako ng walang kagalaw-galaw. Hindi sigurado kung ano ang dapat kong isagot dahil hindi ako sanay sa direktang pagpuri. Sanay ako sa pagiging tiningnan na kailangan lang magsikap ng sapat, ngunit hindi sanay na tingnan na may halaga ako sa paraang hindi tungkol sa pagtitiis o sakripisyo at dumating ang araw ng sahod. Tinanggap ko ang sobre o tiningnan ang balanse sa aking account. Anuman ang paraan, ang pakiramdam sa aking dibdib ay pareho. Bahagyang nanginginig ang aking kamay habang tinititigan ang numero. Hindi ito malaking halaga para sa mundong ito, ngunit para sa akin, ito ang unang patunaga na hindi na lang ako lumulutang sa Maynila dahil sa pag-ibig ng isang tao. Nagsisimula na akong magkaugat gamit ang sarili kong lakas. Umuwi ako na malakas ang tibok ng puso. Nang makita ko si Marco, inabot ko sa kanya ang aking unang sahod, parang isang bata na kakarating lang sa finish line. Ngumiti siya ng mas malapad kaysa sa dati, puno ng pagmamalaki na hindi na kailangan pang sabihin, at sinabi lamang na iyan ang bunga ng iyong pagsisikap. Nang gabing iyon, matagal akong nakaupo at tiningnan ang balanse sa telepono. Pagkatapos ay inilipat ko ang isang bahagi sa aking pamilya sa Cuba, tulad ng lagi kong ginagawa. Ngunit ang pakiramdam sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba sa lahat ng nakaraan dahil hindi na lang ito pera na ipinadala ko dahil sa pangangailangan. Ito ay pera na kinita ko sa isang bansa na minsan ay nagparamdam sa akin na napakaliit ko na halos mawala. Ito ay pera na nagsasabi sa akin na ang takot ay maaaring manatili, ang pagkakaiba ay maaaring manatili, ngunit kaya rin nating lumago sa loob nito. At sa tahimik na gabi ng Maynila na iyon, doon ko lang tunay na napagtanto na ang nagbabago ay hindi lang ang aking sitwasyong pinansyal, kundi ang paraan ng pagtingin ko sa aking sarili. Hindi ko na nakikita ang isang babaeng kaawa-awa o hindi karapat-dapat. Nagsimula akong makita ang isang babae na tapat na dumaan sa takot, bumagsak at bumangon, nasaktan ng totoo, nagsikap ng totoo, at unti-unting nagiging isang taong matatag na nakatayo sa kanyang sariling buhay sa unang pagkakataon. Pagkatapos noon, ang buhay ko sa Maynila ay hindi kaagad gumaan ang lahat, ngunit unti-unti itong naging matatag. Hindi na ako gumigising ng may takot tulad ng unang araw. Ang lungsod na dating nagpapahinto sa aking paghinga ay unti-unting naging isang lungsod na may ritmo ko. Nagsimula na akong tumawa kapag niloloko ako ng mga kasamahan sa trabaho, nagsimula akong sumagot sa mga customer sa Filipino ng mas natural, at nagsimula akong tingnan ang aking sarili sa salamin ng hindi nararamdaman na isa akong estranghero na napadpad sa buhay ng iba. Di nagtagal, opisyal akong dinala ni Marco upang makilala ang kanyang pamilya. Ang kanyang bahay ay mainit sa paraan ng Pilipino na matagal ko nang naririnig sa kanyang mga kwento. Ngumiti sa akin ang kanyang ina nang may malambing na tingin. Ang kanyang ama ay hindi masyadong nagsalita, ngunit mahinang nagtanong kung nakakain na ba ako. Noon ko lang nalaman na ang pag-ibig sa bahay na ito ay hindi maingay, kundi nasa maliliit na detalye, tulad ng naramdaman ko mula sa kanilang anak. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na dalhin ang aking pamilya mula sa Cuba upang bisitahin ang Pilipinas at makita ang aking kapatid na babae na napahinto sa harap ng presyo sa isang mall na may parehong tingin na mayroon ako dati, bahagyang nanginginig ang aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babae na kailangang umiwas ng tingin sa sarili ko. Ngumiti ako, lumapit, hinawakan ang kamay ng aking kapatid at sinabi sa kanya ng malumanay, "Ayos lang, ako ang bibili ngayon." Sa sandaling iyon, tunay kong naunawaan na ang buhay ay hindi nagbabago dahil lang sa nasa bagong bansa tayo o nagmamahal sa isang tao, kundi nagbabago ito kapag tumigil tayo sa pagtingin sa ating sarili sa pamamagitan ng kakulangan sa nakaraan at nangahas na tanggapin na tayo rin ay karapat-dapat sa kaligayahan. Mula sa isang batang babae sa isang maliit na baryo sa Cuba, ngayon ay hindi lamang ako mayroong bagong tahanan sa Pilipinas, kundi nakita ko muli ang aking sarili ng buo